Are you strong enough? So alam natin na maraming verses sa Bible na nagsasabi na if we trust in God, we will receive strength. Diba? Kahit ang Panginoong Jesus, nung kanyang kabataan, ay napuno siya ng lakas, no? Hindi lang ng lakas, ng karunungan, para magamit niya sa victorious and effective living. So ngayon, sabi sa Luke chapter 2 verse 14, and the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom and grace of God upon him. So ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Jesus. No? Nung siya ay bumaba dito sa lupa, sabi diyan, siya ay lumaki, no? Na hindi lamang matalino, bagkus puno siya ng lakas, hindi nang sa sarili niya, sabi, strong in spirit. Bakit mahalaga na ang bawat isa sa atin ay malakas hindi lang physically, but also spiritually? Sabi ng salita ng Diyos, tayo ay nakikipagbaka hindi lamang sa laman. Diba? Sabi nga natin ng mga nakaraan nating pag-aaral, ang ating kaaway everyday, naglalakad sila, nagpe-pray sila, pinagpe-pray nila na tayo ay manghina sa pananampalataya, na masira yung buhay natin, na tayo ay tumalikod sa Panginoon, na tayo ay maimpluwensya ng mundong ito. Kaya ano nangyayari? Marami ang wala sa church. So ibig sabihin, kapag ikaw ay dati nagmi-minister sa loob ng church, ngayon hindi na. Kung ikaw ay dati aktibong-aktibo sa church, di ba, you are always excited to be in church, you are always excited to do your work sa gawain ng Panginoon, pero ngayon hindi na, ibig sabihin, effective yung prayer nila. So dapat hindi ka pumayag na nananaig sa'yo yung panalangin nila. Anong dapat mong gawin? Dapat maging malakas ka spiritually. Di ba? Para yung panalangin nila hindi tumalab sa'yo. So you check your reason. Bakit ba ako nagpupunta sa church? You check your life. Bakit dati gusto ko mag-serve kay God? Bakit ngayon parang hindi na? Bakit dati parang lagi akong masaya pag nasa loob ng church, ngayon parang after the service gusto ko na agad umuwi. Di ba? May mga pagbabago. Dapat ang maging buhay natin habang tumatagal ay mas palalim ng palalim yung ating pagtatalaga. Okay? And then sabi sa 2 Corinthians 12:10, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress, for Christ's sake. For I am weak, then I am strong. So you see, sa ating buhay, normal lang naman na marami tayong pinagdadaanan na mahirap. Di ba? Normal na meron tayong mga pagsubok na kinakaharap, may mga problema. So sana lang, itong mga problema na ito ay hindi maging dahilan para tayo ay lumayo sa Panginoon. Kundi ito mga mahihirap, yung mga struggles natin sa buhay, ito ang maging dahilan para lalo tayong lumapit sa Diyos at mas lalo tayong maging malakas. Di ba? Hindi pag may problema ka, taas agad ang puting bandila at suko ka na. Ayoko na po, Lord. Pagod na ako. Hindi ito yung plano ng Diyos sa atin. Diba? God wanted us to be strong. Kaya nga sabi sa Acts 1:8, but you will receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses, and both in Jerusalem and in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Diba? Tatanggap ka ng kapangyarihan. Sabi, kaya ang bawat isa sa atin, nung tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay, tumanggap tayo ng kapangyarihan. And that power of the Holy Spirit gives us courage, gives us strength to overcome all.
obstacles in life. Diba? Alam ng Panginoon na hindi magiging madali yung buhay natin sa panahon na siya ay ating tanggapin. Bakit? Siyempre, accepting God means you are declaring war against Satan. Siyempre, meron bang nag-declare ng war tapos wala lang? 'Di ba? Nung ang Russia ay mag-declare ng war sa ano yung kalaban ng Russia? Sa Ukraine, hindi naman sila nagtitigan lang. 'Di ba? Nagtitigan lang ba si Putin? Tsaka yung presidente ng Ukraine? Hindi naman eh. 'Di ba? So meron silang ginawa para sirain yung bansa ng bawat isa. So it's the same thing with us when we accepted Jesus. Diba? We declare war against the prince of darkness, and that is Satan. Kaya meron tayong spiritual battle na pinagdadaanan. Kaya lang, minsan, como sinabi na tayo may kapangyarihan at may lakas, inaabuso naman natin. Diba? Minsan, dahil alam natin na we have God on our side, masyado tayo nagiging complacent. Parang, o siya Lord, bahala ka na dyan, magpapahinga lang ako dito. Diba? Mahal naman ako ni Lord eh, pwede na akong maglaylo sa church. So lagi natin tandaan na meron tayong digmaan na kinakaharap. Lalo ngayon sa panahon natin, sabi nga ng ating pastor kanina, kung mapapansin nyo, nasa generation natin, yung signs na malapit nang bumalik ang Panginoon. Diba? May lumalabas na ng mga sakit, na mga epidemic na hindi natin, or pandemic na hindi na natin nararanasan noon. Diba? Naglalaban-laban na yung mga bansa, kingdom against kingdom, rulers against rulers. Ang mga tao nagiging masuwayin na, 'di ba? Children goes against their parents. So ito yung signs of end times. But hindi ito yung dapat nating katakutan. Bagkos sa panahon na dumarating, ito nga mahihirap na pagkakataon sa buhay natin, dapat mas lalo tayong nagiging matibay. And we should never be complacent na komot ang Panginoon, sinabi ng Lord na tayo sasama, wala na tayong gagawin. Hindi ganun yun. We should always do our part. Narinig niyo yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang kahabagan ng Panginoon ay palaging nakalaan para sa atin. Pero meron tayong bahagi na dapat nating gawin. So, nung tinanggap natin si Jesus Christ, mas naging malakas tayo. Di ba? Kung dati, madali tayo natutukso, nung tanggapin natin si Jesus Christ, hindi tayo basta-basta nahuhulog sa tukso. Kasi, mayroong Holy Spirit na nagpapaalala sa atin, o hindi tama yan. Di ba? Before, hindi tayo ganun ka-eager mag-pray, mag-meditate ng Word of God, pero nung tanggapin natin si Lord, may nabago. O baka naman wala. Baka same pa rin. Di ba? Nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus Christ, hindi tayo mahilig mag-pray, hindi tayo mahilig magbasa ng Bible. Baka naman nung ngayon, nasa church na tayo, ganun pa rin tayo. So, ibig sabihin, hindi genuine yung pagtanggap natin sa Diyos. So, dapat, mas malakas na tayo ngayon, spiritually, kesa noong tayo ay wala sa Panginoon. No? Kaya lang, sabi ko nga, wag nating abusuhin yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos na tayo ay kanyang sasamahan. Di ba? All throughout our life's journey. So minsan, darating talaga yung panahon na ma-exhaust yung iyong lakas. Diba? Na-experience yun na ba yun? Parang sa sobrang dami ng ginagawa mo, sa sobrang dami ng pressure sa work, di ba? Sa buhay mo, gusto mo nang sumuko. Diba? Na-exhaust ang strength. But sabi, if you are, yung sinasabi natin, if you are tired, the best place that you can find rest is in the presence of the Lord. Diba? Hindi mo pwedeng isabaliwala yung nakaraan mo. Hindi ko naman sinabing balikan natin yung nakaraan. Pero natandaan natin na
our life should be, sabi nga nung kanta, keep on getting better. Di ba? Ganon din sa ating spiritual life. We should keep on getting stronger. Di ba? So hindi pwede na pabayaan lang natin na tayo ay mamuhay ng basta-basta lang. Kasi merong malinaw na gusto ang Diyos na ipagawa sa atin. Kaya hindi pwedeng busy-busy ka sa trabaho, tapos wala kang time para kay Lord. Di ba? Busy-busy ka sa school, busy-busy ka sa pag-aaral, busy-busy ka sa lahat ng gawain sa buhay. Pero pagdating sa Panginoon, wala kang time. Alam mo, kung bakit masyadong feel ng madami ang stress. Kasi we give more time to this world, but we forget to give time to the one who gives us strength. Di ba? Nawawalan tayo ng panahon sa presence ni God. Subsub ka sa trabaho, overtime ka, ng overtime, ang aga mong pumasok, subsub ka sa pag-aaral, di ba? Pero pagdating sa pananalangin, hindi ka umaabot ng 5 minutes. Parang ganito yan eh. Trabaho ka ng trabaho, tapos konti ka lang kumain. Paano ka lalakas? Diba? So, dapat bigyan natin ng pahalaga yung ating spiritual life. Huwag tayo maging masyadong focus sa pagpapaunlad ng karir na nalilimutan na natin ng Diyos. Okay naman yan, paunlarin natin yung karir. Diba? Okay lang naman yan na talaga magsikap tayo na maabot yung pangarap natin. Wala naman nagsasabi na hindi okay yan. But, make it sure that when you do these things, you would still have quality time for God. Sabihin mo dun sa katabi mo, quality time. Diba? So, the presence of God makes us strong. Pero ang tanong, is your strength enough to fight your battle? Sapat na ba yung lakas mo para labanan yung mga pagsubok, yung mga problema sa buhay mo, yung mga tukso? Di ba? So, merong kwento ng isang lalaki na at the age of 14, siya ay nagtitinda na at gumagamit ng drugs. Okay, so in reality, dito sa atin sa Pilipinas, maraming ganito di ba? Bata pa lang, nagtitinda na ng drugs. Siyempre, pag nagtitinda, madalas gumagamit na rin sila out of curiosity. So, naging Christian itong batang ito at napagtagumpayan niya, no? Tumigil siya ng pagtitinda and then hindi na siya gumagamit. So, naging mabuti siya sa maraming taon, nasa loob siya ng church, at lagi siyang excited na pumunta sa church. Ngayon, habang siya ay tumatagal sa church, nagkaroon siya ng burden na hikayatin yung mga kasesyon niya dati sa pagdadrugs, no, yung mga kaibigan niya, gusto niya na madala sa Panginoon. So, kaya lang ang naging problema niya, nung mag-hangout na siya kasama nila, nawala na siya ng time sa church. Tapos yun ang mga tao na yun, ang palagi niyang kasama. So, ang naging ending, hindi niya napansin, bumalik na siya dun sa dati niyang gawi. Gumagamit na ulit siya ng drugs hanggang nagbenta na ulit siya. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sumugod siya sa labanan na hindi pa sapat yung kanyang lakas. So, minsan ganito tayo. Diba? Binago tayo ng Panginoon. Meron tayong gustong mangyari. Kaya lang, sumusugod tayo sa labanan na hindi tayo handa. Diba? Is your strength enough to overcome temptation in your life? Although, sinabi ng Bible that I can do all things through Christ who strengthens me, pero lagi ko nga sinasabi sa bawat isa sa atin, we should be on guard.
Kasi meron din tayong kaaway na ang gusto niya bumagsak tayo. Hindi lang tayo basta susugod sa labanan na yung mga kalaban natin ay walang gagawin. They are doing everything para mawala tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. So we always need God's strength. So ano daw ang dapat nating gawin para maging magkaroon tayo ng enough strength, no, to endure our battle in life? One, stay away from your weakness. Lagi natin sinasabi, no, naririnig natin sinasabi pag tayo nagkakamali, tayo ay tao lang. Alam nyo, hindi natin pwedeng gamitin yan kung alam mong tao ka lang, tapos yung alam mong kahinaan mo, lagi mong binabalikan. Di ba? Huwag natin dayain yung sarili natin. Pag alam natin na hindi pa natin kaya, di ba? Stay away from your weakness. Huwag mong bigyan ng chance si Satanas na mahawakan ka ulit. Huwag mong bigyan ng chance si Satanas na umangkas, di ba, sa iyong buhay. Kasi kapag pinaangkas mo yan, siya na yung magmamaneho, maniwala ka. No? Kasi tao nga lang tayo eh. We have our weaknesses. Kung alam mo na mahina ka sa babae, di ba? Huwag ka na magdidikit dun sa alam mong mahuhulog ka. Tapos sisisiin mo yung babae, parang si Adan. Kasi yung babae, inakit ako. Di ba? Kung alam mo, hindi ka masyadong mapigil sa sarili mo, huwag kang pupunta sa lugar na kayo lang nung girlfriend nyo. Kasi for sure, mahihirapan kang pigilin ng sarili mo. Kasi weakness mo nga yun eh. Di ba? Dapat, maging matalino ka. At lagi, huwag kakalimutan yung kasabihan. Yung mga kasabihan, hindi naman lumalabas yan ng dahil naisip lang. Diba? Yan ay naranasan din. Sabi, matalino man ang matching, napapaglalangan din. Tingnan nyo nga yung katabi. Katabi nyo, mukha ba silang matching? So, minsan nakala natin, ang lakas-lakas na natin. Diba? Pero pagdating na dun sa mga kahinaan natin, marirealize natin, hindi pa pala. Kung ikaw dati ay sugaba ka sa sigarilyo, sa alak, huwag ka na lagi sumama dun sa mga naninigarilyo tsaka manginginom. O kaya kung uupo ka, huwag ka magtagal dun. Diba? Kasi babalikan mo ulit yun eh. Kasi dinanas mo na yun. If you want to win them, di ba, pumunta ka doon na huwag mag-isa. Magsama ka nung magpapaalala sa'yo. Di ba? If you want to win them, you should first pray for those people. Huwag mong ipain yung sarili mo para madala sila sa Lord. Alam mong kahinaan mo. Di ba? Kung ang problem mo ay pornography, syempre, ano dapat mong gawin? You stay away from computers, from gadgets, magazines, sa site na alam mo makakapagpabalik nung pagiging addict mo sa pornography kasi hindi makakatulong sa iyo yun. Di ba pag nakita mo, ewan ko ba naman dyan sa Facebook, bakit ba tayo restrict na restrict? Pagdating dun sa mga dapat i-restrict, hindi nila i-restrict, nai-scroll na mga bata. Kaya pag nakita nyo, wag na kayo magstay doon ng matagal. I-scroll nyo na. Diba? Stay away from your weakness. You must be strong. Dapat ang maging foundation ng iyong pananampalataya ay ang Panginoong Jesus. But we must admit there are times that we are not strong enough. Diba? Kaya kailangan mas lalo tayo magbasa ng Bible. Bakit? Ang Bible ang sandata natin. Diba ang Panginoong Jesus, noong panahon na siya ay tinest
di ba, doon sa desert, anong ginamit niyang sandata? Salita ng Diyos. It's the same thing with us. We can use the Word of God as our weapon to win the battle. Sabi sa 1 Thessalonians 5:22, stay away from every kind of evil. So ito ay paalala. Ito ay babala sa atin. You stay away. Yung ating mga kahinaan, ito ay hindi magdudulot ng maganda sa atin. Kaya yung mga tao na nagdala sa iyo sa hindi maganda, dapat ang maging goal mo, madala sila sa church, hindi yung ikaw ang magstay doon kasama nila, hanggang mapansin mo yung dating ikaw, ginagawa mo na rin. Nalimutan mo na yung mga narinig mo sa Bible. Di ba? Young people, always remember, we are the salt and light of this world. Dapat tayo yung nagbibigay ng lasa. Hindi sila yung nagpapaalis ng lasa natin. Ano yung lasa? Tamang panglasa. At yun yung pamumuhay na nilalakaran ang kalooban at katuwiran ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay ilaw ng sanlibutan. Dapat tayo ang nagbibigay liwanag doon sa mga tao naliligaw, hindi sila yung pumapatay ng ilaw natin. So be very careful. Diba? So stay away from your weakness. Pag alam mo na hindi ka pa ganun talaga ka-strong, okay lang na balikan mo yung mga dati mong kaibigan, pero huwag kang umupo kasama nila ng matagal. No? Kasi baka dumating ang panahon, mawala ka na ulit ng time para sa Lord. So kaya nga, yung kung meron mang desire na dapat mag-steer sa atin, yun ay madala natin ang maraming tao sa Panginoon. So hindi sapat, no, na nasa church ka lang. Kasi ang talaga namang battle natin is outside the church. So make it sure that when you face your battle outside the church, you will win that battle. Pero dapat maging mautak ka. Sabi mo, hindi mo ako malalalangan. Satanas. Diba? Binigyan ako ng karunungan ng Diyos. Uupo ako diyan. Hindi ako madadala. Sila ang madadala ko. So stay away from your weakness. Pag alam mong weak ka doon, huwag kang susugod na mag-isa. You bring someone with you. Diba? Para meron magpapaalala sa'yo, may magtatanggol sa'yo. Not unless talagang very strong na yung will mo na wag gawin yun. Diba? Sabi ko nga sa inyo, when I was in college, yung barkada ko na mga babae, ay halos sila umiinom. So we went out on a outing, tapos sabi nila, bibili sila ng ala. So inaaya nila akong uminom, sabi ko, kayo na lang. Kasi sabi ko, unang-una, hindi ako umiinom. Pangalawa, para may matirang matino sa atin. Kasi imagine niyo kung tayo lahat lasing, baka kung ano nang paggagawain nyo. So, hindi na nila ako pinilit. Kasi alam nilang hindi naman nila ako mapipilit. Gawa ng amoy pa lang noon, hindi ko na gusto. Hindi ko yan pinagyayabang, pero you will earn the respect of people pag nakita nilang you know where to stand. Sa uulitin, hindi ka na nila aayain kasi alam nilang hindi ka nila mapipilit. O so ano nangyari? After nila mag-inuma, mga lenggay na lenggay ang mga loka, di higaan sila dun sa kama, taas-taas sa mga damit. Kung kami lahat ganon, di pare-pareho na kaming ganon. Pag may pumasok do, wala kaming kaalam-alam. So ako, taga-kumot nila. Ako, nakakabwisit itong mga to, iwanan ko na lang kaya to. So after that, na-realize nila, oo nga, mali. So you see,
Eh kung tayo, di ba, mga mananampalataya, uupo tayo sa ganon. Sa una, nakatingin lang tayo. Kaya lang, because before, ginagawa natin dati, parang minsan naisip mo, ngayon lang naman, wala nakakakita. Alam niyo ba, sabi sa akin ng mga kaibigan ko, sabi niya, wala naman dito yung mga members nyo. Sabi niya, wala makakakita sa'yo. Sabi niya, ngayon lang gabi. Kita niya kung paano mandaya yung kaaway. Totoo naman, wala naman talaga makakakita. So, pwede kong gawin yun. Pero hindi ko po ginawa. Lagi natin tandaan, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Tayo dapat ang nagbibigay ng liwanag, hindi sila ang pumapatay ng liwanag natin. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay ilaw. Di ba? Huwag mong hayaan na muli mapahamak yung kaluluwa mo. You stand on your faith. Diba? You stand on God's righteousness. Pangalawa, surround yourself with God-fearing people. Okay lang na makipagkaibigan ka sa hindi mananampalataya, but make it sure that you surround yourself with God-fearing people. Why? They will always remind you, uy, wala ka sa church. Uy, kamusta ka na? Diba? If you have problems, alam nyo, makikita nyo yung difference ng payo ng taong naniniwala or may takot sa Diyos kesa dun sa taong wala. Diba? Yung taong walang takot sa Diyos, kung ano yung makakapagpasaya at sa tingin nilang tama, yun ang ipapagawa sa'yo. Pero pag ang hiningan mo ng payo ay yung taong may takot sa Diyos, hindi kanyang papayuhan na mapapahamak ka. And most of the time, they will use the Word of God para ma-encourage ka, para ma-overcome mo yung problema mo. Meron akong kaibigan, pag dihingi siya sa amin mag-open siya sa amin ng problema. Tapos naman ako, siyempre sa pagpapayo, magpapayo muna ako sa kanya nung tama kasi lagi niyang sinasabi sa akin, huwag mong isipin na pastora ka. Huwag mong gamitin yung salita ng Diyos sa akin. Sabi niya ganon. So sabi ko, parang napakahirap naman nun. Eh kasi, ang ating gabay, di ba, sabi nga sa Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So most of the time, when we give advice, di ba, palaging word of God yung ating ginagamit. So gagawin ko, papayuhan ko siya yung normal lang. And then, sa bandang huli, gagamit na ako ng salita ng Diyos. Sabi ko sa kanya, hindi mo ako mapipigil na gamitin to kasi may kapangyarihan to sa buhay ng tao. So you see, young people, napakagulo na ng mundo natin ngayon. Sana yung mga young people dito sa church, di ba? Dito sa DFCCI Kasile, wag na tayong dumagdag dun sa gulo sa mundo. Kundi makadagdag tayo sa kaayusan. Sabihin mo sa katabi mo, wag mong kalilimutan, Kristiyano ka. Diba? Be mindful of your friends. Kaya nga, diba sabi, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Siyempre, mako-curious ka doon sa mga ginagawa ng mga kaibigan mo. Kung yung mga kaibigan mo, addict, diba sasabihin sa'yo, uy, ano to, heaven ang pakiramdam. Talaga namang heaven. Alam niyo ba yun, pag nagda-drugs, heaven talaga pakiramdam. Kasi hindi ka matutulog. O kaya, pag tulog mo, hindi ka nagigising. So you see, di ba? You choose your friends. Choose those people na sinasamahan mo. Pag alam mong hindi maganda ang magiging impluensya sa'yo, wag mo nang samahan. Di ba? Kung may kaibigan ka sa labas na hindi mananampalataya, dapat ang maging goal mo is madala sila sa Lord. Diba? Ikaw yung gamitin ng Lord dun sa mga kaibigan mo, sa family mo, na hindi pa nakakakilala sa Kanya. And you should have godly friends. Diba? God-fearing friends.
Hindi ba kayo natutuwa nun pag yung may mga pinagdadaanan kayo, meron nagmamalasakit sa'yo, may nagpe-pray sa'yo. Di ba? Ako, may circle of friends ako na hindi mananampalataya. And may circle of friends naman ako na mga mananampalataya. So, ang nakakatuwa, yung circle of friends ko na hindi mananampalataya, alam nila na pastor ako. Kaya pag meron silang prayer request, imagine niyo yun, unbeliever, nagpe-prayer request. Di ba? Kung hindi tayo vocal na tayo ay mananampalataya, wala lang. Wala sa kanila. Wala silang makikitang pagkakaiba sa atin at sa kanila. Di ba? So you see, mahalaga kung sino yung ating mga sinasamahan. Kasi naa-adapt natin, lalo na kung hindi enough yung spiritual strength natin. Diba? Madali tayong madadala. Sabi sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning. For there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. Bakit kaya sinabi, I say this to your shame? Kasi nga, we are the light and salt of this world. Dapat tayo ang nakaka-influence sa tao, hindi tayo yung nai-influence nila. Napansin niyo yung sa umpisa sabi, bad company corrupts good character. Kahit gaano ka kabait, if your strength is not enough, if you go with people, di ba, na walang alam sa kalooban ng Diyos, walang alam sa salita ng Diyos, sabi, it will corrupt your character. Pagdating ng panahon, parang wala na kayong pinagkaiba. Di ba? Proverbs 2:22. So follow the steps of the good and stay the paths of righteousness. Kung meron tayong dapat sundan, no, maging tularan sa buhay natin, yun yung mabuti. At ang pinaka-best na example, na guide meron tayo sa ating buhay, ay ang Panginoong Yesus. Di ba? Ang Lord, napakabalansi ng buhay niya. Anong trabaho? Sige, magtatanong muna ako. Anong trabaho nung tatay ni Jesus Christ dito sa lupa? Anong trabaho ni Joseph? Ha? Anong trabaho ni Joseph? Ha? Ba't parang hindi kayo sigurado? Sabi ni Kat, fisherman daw. Anong trabaho ni Joseph? Joseph was a carpenter. Di ba? Si Jesus Christ, nung nandito siya sa lupa, di ba? Naging mabuting anak siya dun sa kanyang mga magulang. So, ibig sabihin, tinutulungan niya yung tatay niya. Kaya, tinutulungan niya yung tatay niya, pero nagagawa pa rin niya yung tungkulin niya bilang anak ng Diyos. Diba? Pumupunta siya sa templo. Nag-aaral siya ng Word of God. Tumutulong siya dun sa magulang niya. So there should be balance. If you have time to work, if you have time to study, you should always have time for God. Kasi kaya tayo napapagod. We give most of our times sa trabaho, sa pag-aaral, sa Diyos wala. Walang natitira. We all know na ang source ng ating lakas ay ang Panginoon. Di ba? God is the strength of my life, of my heart, and my portion forever. So, hindi dapat nawawala. Hindi dapat natin hinihiwalay ang Lord. Kung ikaw ay seryoso sa trabaho, kung ikaw ay seryoso sa pag-aaral,
Diba? Kung seryoso ka sa buhay, dapat may time ka din mag-ministry. Hindi naman lahat ng ministry sa church ay katulad nung sa amin na full-time. Diba? Ang pag-a-usher ba full-time? 24/7 bang nakabantay dun sa pinto? Sino babatiin nyo dyan pag hindi linggo tsaka Miyerkules? Diba? Ang multimedia, hindi naman 24/7. Nandyan na lang si Kuya Paul. Although may mga extra work after. Pero hindi full-time ministry yan. Kaya nga we encourage everyone na hanapin nyo po yung ministry nyo sa church. Diba? Alam nyo, sa live selling, bukod dun sa nagla-live, diba? Meron pang mga tumutulong sa kanya. Sino? Sino yon? Yung tumutulong sa nagla-live selling. Yung mga sharer. Di ba? Yung mga sharer. So it's the same thing dito sa loob ng church. You share the word of God to people. You don't have to be a preacher. Sharer. Malaki ang tag doon, part nila. Ano sa live selling, malaki yung part ng sharer. Kahit naman sa mga vlogs, di ba? Malaki ang part ng mga nag-share tsaka mga nag-view. So we should look, now we should find, ano ba yung ministry na gusto ng Lord na aking gawin? Ba, ano ba yung pwede ko magawa sa loob ng church para makatulong? Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Pag daw lumakad ka na kasama ang matalino, tatalino ka. Pero pag sumama ka daw na kasama ang mga mangmang, mapapahamak ka. Sabi mo sa katabi mo, sumama ka sa matalino. Hindi yung sinasabi ditong matalino, yung honor student, ha? Ibig sabihin, those people who are guided by God. Okay? So, totoo din naman yan sa buhay. Pag ang sinama mo lagi, bulakbol, eh di bulakbol ka na din. Alam niyo, nung nag-aaral ako, hindi ako ganun katalinong estudyante. Average student lang ako. Simula grade 1 hanggang mag-college ako, nasa pilot section ako. Pero average, ewan ko ba't ba ako napunta doon. Tingin ko naman average student lang ako. No? Alam niyo kung anong ginagawa ko nung nag-aaral ako? Ang sinasamahan ko, yung mga honor students. Alam niyo kung bakit? Kasi masisipag mag-aaral yung mga yun eh. So kung ako hindi masipag mag-aaral, mahihiya ako. Alam niyo kung bakit? Sila perfect, ako bagsak. Di ba nakakahiya yun? Uy, barkada mo, mga perfect yung barkada mo, ba't ikaw bagsak? Hindi ako pinakopya eh. Di ko pwede sabihin yun. So, kahit na mag-college ako, ang sinamahan ko, yun talagang mga matatalino sa klase. Kinakaibigan ko sila. Kasi natatandaan ko, sabi ni Mayor Arman, kapag daw meron kang gustong maabot, di ba? You target, ang sabi niya, you target the moon. Kaya sabi niya, kung hindi mo man ma-hit yung moon, at least maraming stars, may mahihit ka pa din. Di ba? Eh kung wala kang tina-target sa buhay, wala mangyayari. Huwag kayong sumama sa tamad, kasi magiging tamad din kayo. Sumama kayo dun sa masisipag. Diba? At sumama kayo dun sa mga tao na may mga pangarap sa buhay. Diba? Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. So if you walk with the wise, you will become wise. But if you associate with fools, you will get into trouble. Tingnan niyo yung katabi niyo, mukha ba silang wise? So, mukha silang matching. Number 3. Stay
rooted in God. Ito yung mahalaga sa buhay natin. Di ba? Ano man yung pagdaanan natin sa buhay, kapag tayo ay rooted sa Panginoon, for sure, magiging matagumpay tayo. 'Di ba? Yung mga puno, yung sikreto ng tibay niyan ay yung kinakapitan sa ilalim. So, ganun din tayo sa buhay natin. Ang sikreto ng tibay natin ay ang Panginoon. PJ, may isesend ako sa'yo, pakipost nga. Naubo na tuloy ako. Sensya na kayo Huwag kayong mag-alala, wala akong COVID. May panlasa pa naman ako, tsaka pang-amoy. Nasend ba? Bakit mahina yung ano? Ang dami siguro nakakonect sa internet. Wala kasi si Bia Kay Bia kasi ako nakakonek, kaya mabilis ako mag-send Nakikonek kay Bia. Nasaan ba si Bia? Ayan, nasend na. Yan, nasa Bali si Bia. Okay. So you see, sabi dyan, we should stay rooted in God. Sabi sa Ephesians 6:10, finally, be strong in the Lord and His mighty power. So, ibig sabihin, anuman yung ating dinadana sa buhay, gawin nating matibay na pundasyon ang Panginoon. Huwag mong i-found or huwag mong ilagay yung buhay mo dun sa hindi maaasahan. Di ba? Dun sa iiwan ka sa panahon na mahirap. Naalala ko yung mga pamangkin ko kagabi. Magkakasama sila, 3 sila sa isang kama. So, nung kami ay natulog, magkakatabi silang 3. Nung magising ako siguro mga 2:00, nakita ko, mag-isa na lang yung isa. Yung 2, lumipat ng higaan. So, nung tanungin ko, sabi ko, bakit naiwan mag-isa ito? Sabi nung 2, tita, mainit po kasi doon. So you see, wala kang tibay na maaasahan sa tao. Kasi, pag sa tao mo iniasa ang buhay mo, sa panahon na mahirap, mag-iisa ka. Pero sa Panginoon, sabi, He will never leave you nor forsake you. Iwan ka man ng iba, ang Lord mananatili, palagi nandyan. Diba? Sabi dyan, when the roots are deep, there is no reason to fear the storm. Kapag nakatanim ng malalim, kita niyo yung ugat, ay hindi pala kita to. Yung ugat niyan ay Christ, no? Christ. So pag tayo ay rooted sa Panginoon, sabi, magiging matibay tayo. Hindi natin katatakutan kung meron man dumating na mga mahihirap na sitwasyon sa buhay. Why? Alam natin na maaasahan natin ng Panginoon na hindi tayo pababayaan. Diba? Magiging sapat yung lakas natin kapag tayo ay namuhay na kasama ang Panginoon. Proverbs 22:5. The wise are mightier than the strong, and those with knowledge grow stronger and stronger. Di ba sabi ng Bible, if anyone lacks wisdom, kanino ka hihingi? Sa Lord. Di ba? Sa Lord ka hihingi. And sabi, yung may karunungan, they grow stronger and stronger. Kaya dapat, ang salita ng Diyos, maging bahagi ng buhay natin sa araw-araw. Huwag lumipas yung isang araw na hindi tayo nagbasa ng salita ng Diyos. Kasi ito yung gabay natin Di ba? Kaya minsan, nawawala tayo sa direction sa buhay, hindi natin alam kung anong gagawin natin because hindi tayo led ng salita ng Diyos. Hindi tayo guided ng Holy Spirit. Di ba? The Word of God itself has power.
It has power to change your situation. It has power to change our lives. It has power to change our minds. It has power to change the condition of our hearts. Kaya hindi pwede na sinasabi natin tayo ay Kristiyano tapos hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi tayo nagpe-pray. Kasi ito yung sikreto ng paglakas natin. If you know na ang lakas mo ay nanggagaling sa Panginoon, you would spend more time with God. You will make God the foundation of your life. Bakit? If you will make God the foundation of your life, ibig sabihin, ang buhay mo ay nakatayo sa firm foundation. Dumating man ang mahihirap na pagkakataon sa buhay, you can endure. Bakit? Kasama mo ang Lord. Okay? So we will end in this one verse. And basahin natin to, no, ng sabay-sabay. Psalms 121. Every day, you read this verse para sa sarili mo. No? Na anuman ang gagawin mo, nasaan ka man, kapag itiniwala mo ang buhay mo sa Panginoon, laging nandyan ang Diyos para ikaw ay agapayan. Okay? Psalms, andyan ba yun? 121. Hindi ko nalagay. 128. Wala bang Ingles? Nakakabulol sa Tagalog yan. Tanggalin nyo na yung A Song of Ascent. Doon nyo sumulan sa I Live. Pwede ba tayong lahat tumayo? Doon nyo umpisahan sa I lift up my eyes, ha? Ready na kayo? So, sabay-sabay tayong magbabasa. Ready? Ready? 1, 2, 3, read. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He watch over your life. 8. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. So lagi nating tandaan na ang tulong na kailangan natin sa buhay, tanging sa Diyos lang natin matatagpuan. Yung kapahingahan na hinahanap natin, tanging sa Diyos lang natin matatagpuan. Yung maraming katanungan sa buhay natin na hindi natin mahanapan ng kasagutan, sa Lord mo lang yan matatagpuan. Maaaring may lakas ka ngayon, pero hindi magiging sapat yung lakas mo kung hindi ang Panginoon ang magiging firm foundation ng buhay mo.